Grabe, sobrang lamig dito ngayon mga troops. Tapos hangover pa. Kaya eto, tamang-tama, good item to panglaban sa hangover tsaka sa lamig. Kaya tara mga troops, papa tayo. Yo, what's up mga troops? Ayan, tinanghali na naman ang gising. Medyo napasarap na naman ang inom kagabi. Actually, kanina pa ako nagising. Hindi lang ako bumangon kasi nasa minus 20 dito kanina pagkagising ko. Ngayon, 1:30 na, magwa 1:30. Tsaka ayan, sa minus 14 na lang, medyo bumaba na ng konti. Kaya yun, kaya bumangon na ako. Hindi naman nag-i-snow. Ayan, tapos yan ang sikat ng araw, oh. Kaso, malamig talaga. Kaya, tamang-tama ngayon mga troops. Magawa tayo ng sabaw-sabaw. Pero gusto ko noodles lang, soup noodles lang. Tanggal hangover din kagabi. Kaya tara mga troops, papa tayo, luto tayo. Ayun nga mga troops, ito ay isang mabisang sabaw-sabaw lang to mga troops. Pero syempre, ito maghuhanda muna tayo ng ating mga pampalasa. Syempre, hindi mawawalang sibuyas tsaka itong luya. Syempre, pampatanggal lang sa ng ating karne. Tapos ako kasi pagka ganitong mga sabaw-sabaw kasi ay gusto ko talaga, ay lasang-lasa talaga yung luya. Tapos syempre, ito maghihiwa lang din ako dito ng carrots. Lagyan ko lang din ng konting carrots, pampalagdag lasa lang din. Ito ay kung ano lang yung makita kong gulay tsaka kung ano din yung makita ko ng mga pampalasa, yun lang ang gagamitin ko. Buti nga ngayon may mga stock pa ako dito ng mga lulutuin. Kasi ayoko naman na mag-grocery na, lalo na't ilang buwan na lang naman ay uwian na. Tapos ito mga troops, maglalagay lang din pala ako dito ng celery. Tapos ito may nabili nga pala ako ditong isang hiwa ng pambulalo. Bali naisip ko kasi pag bulalo, kaso parang naisip ko na mag-noodles na lang kasi parang wala pang gana kumain ng kanin. Kaya ayan, nilagay ko lang sa Pyrex yung ating pangbulalo o itong ating beef shank. Tapos ayan, maglalagay lang din ako dito ng star anise tsaka ng cinnamon stick. Tapos syempre, hindi rin mawawala, maglalagay din ako dito ng dahon ng laurel. Syempre, para malasang malasa talaga ang ating sabaw mga troops. Tapos syempre, hindi mawawala pampalasa nating asin. Tapos maglalagay lang din ako dito ng kunting patak lang itong toyo. Tapos lalagyan ko din syempre ng paminta. Bali hindi ko na pala napakita, pero ni-roast ko lang yan siya ng ganyan. Ni-roast ko lang siya sa loob ng oven hanggang sa magkaroon lang siya ng magandang crust. Tapos habang ni-roast ko nga yung ating beef ay eto, nagprito na rin ako ng bawang, mga pangpalasa din natin tsaka pang garnish din natin mamaya. Tapos sa same na kawali pa rin ay eto, naggisa lang ako dito ng konting toge para magturon lang ng gulay itong ating sabaw-sabaw. Yan na lang din kasi ang available na gulay ko dito. Tapos eto, nagpakulo na rin ako ng ating udon noodles. Yun lang din kasi yung available ko na noodles dito. Ayan mga troops, mga 30 minutes ko nga pala siyang ni-roast. Tapos after 30 minutes, nang maganda na yung crust niya, ay nilagyan ko ng tubig para matanggal yung mga dumidikit-dikit sa Pyrex. Pero nung ni-roast ko yan, ay dry talaga siya. Tapos ayan, kita nyo, nag-brown na, may crust na talaga siya mga troops. Kaya ayan, goods na to pakuluan. Kaya ito, ay lilipat ko na rin kaagad dito sa ating kawali. Tapos ito na nga mga troops, nilipat ko na dito sa ating kawali. Siyempre, magdadagdag pa ako dito ng kunting tubig pa. Kasi para hindi tayo dagdag ng tubig, hayaan ko lang siyang kumulo ng kumulo hanggang sa mag-reduce yung sabaw niya, tapos manuot na yung lasa niya talaga. Tapos ayan nga mga troops, nung ganyan na, tinutusok-tusok ko nga, tinitingnan ko kung malambot na talaga. Tapos ayan nga mga troops, kung makikita nyo ay nag-reduce na rin yung ating sabaw. Kaya ayan, goods na yan. Pwede na tayong sumandok at saka nang makapapa na tayo mga troops. Kaya ayun nga, nilagay ko na nga sa mangkok itong ating udon noodles tsaka yung aking nilagang itlog. Tapos tinabi ko na rin yung ating ginisang toge. Tapos dahil wala na akong mga green na gulay dito, kaya itong green onions na lang ang magiging pangpakulay green natin dito. Tapos syempre, ang bida ng lahat, yung ating beef shank o yung ating bulalo. Pero hindi ko lang inubos yung ating beef mga troops kasi ang laki pala. Okay na rin para may reserba para mamaya pagka-uwi ko, kaya bukas pagkagising ko. Tapos ayun na nga mga troops, nilagyan ko na ng sabaw. Tapos ito na yung pinirito natin kaninang bawang. Syempre yan ang magdadala ng lasa din. Tapos ito, hindi ko nga lang naipakita kanina pero gumawa na rin ako dito ng chili oil. Syempre yan ang ating magiging pampanghang mga troops. Tapos ayun nga mga troops, ito ready to papa na. Ayan, ready na mga troops ang ating beef udon soup. Napakasimple at napakadali lang gawin mga troops, pero napaka-good item panlaban sa hangover o kaya sa lamig. Kaya tara mga troops, papa na ta. So ayun mga troops, over pa rin, ito na, makakahigop na rin tayo ng sabaw-sabaw. Gusto para sa hangover mga troops. Grabe, halos maubos ko yung isang kahon ng beer kagabi, tapos hindi pa rin makatulog. Mung kalas 4 na hindi pa rin makatulog, kaya ito hangover. Jeez, ang liit na. Ang liit na ng bone marrow niya mga troops. Pero ayan, umuusok-usok pa, ang init pa. Itlog. Siyempre yung karne kung malambot, ayan o, tanggal na kagad sa buto niya. Lambot na. Hindi ko nga inubos yung karne. Nagtira ko ng kalahati pa, siyempre
Pang mamayang gabi bukas kasi pang umaga ako. Pang may almusal ako bukas umaga bago pumasok. O siya mga troops, tapusin ko na itong pagpapa ko. Kasi gusto ko matulog muna kahit mga 30 minutes lang bago pumasok ulit sa trabaho. So ayun nga mga troops, ito, pasok na sa trabaho, putik na yan. Gumamot pa rin yung snow konti-konti ah. So yan, ang tigas ng kalsaan ngayon. Naka-boots pero nagkabit pa rin ako ng cleats. Itong cleats na to, ayan, para pampakapit sa snow, sa ice. Kasi frozen talaga to, hindi lang ito basa-basa na snow. Mga 1 week na hindi nag-snow, pero naging frozen. Ayan, hindi, may bakas nga pala ng snow ngayon. Ngayon, sobrang tigas. Joe. Kailangan dahan-dahan at maingat. Ito ang sinasabi nila na sana all daw may snow, sana all daw winter. Pero ito ang pahirap pag winter tsaka nag-snow. Oops, muntik na. Kailangan ko medyo magmadali ng konti kasi medyo running late ako. Yan ang ganda ng araw ko. O diba, ito makinang siya dahil sa ice na. Tigas na talaga, hirap. So ayun mga troops, malapit ako dito sa may trabaho, malapit ako dito sa may shortcut. Hindi na ako masyado nakapag-video kasi ang lamig. Pinapasok ko pa rin yung kamay ko sa bulsa ko kahit may gloves na ako. Napasok ko pa rin. Tapos medyo nag-iingat sa daan kasi frozen yung mga daan dito. Yan ang dinadaanan dito. Frozen ang ilalim nito. But kaso ngayon na nag-snow. Hanggang ngayon nag-snow pa rin naman pero pakunti-kunti. Pero ang ilalim nito tinatapakan ko, frozen. Ice talaga. Kaya sobrang ingat. Tapos ito pababa na. Marambot na. So ayun mga troops, hanggang dito lang muna. Tayo na mga troops, nagtapon ako ng basura. Kaso ito ang lakas ng hangin, tapos may kasama pang patak-patak ng snow. Pinong snow siya ngayon, pero kasi ang lakas ng hangin kasi sobrang lamig. Yun o, makikita nyo. Yung parang naglalakad ng mga snow sa daan. Sobrang lamig, sobrang lakas ng hangin yun. Kaya nasa minus 17 na naman dito. So ayun mga troops, sa lahat ng mga nagsasabi na sana all daw ay nasa nag-snow na lugar, sana all daw ay nasa winter wonderland, ito ang hindi talaga nakakasana all, ang sobrang lamig, lalo na dito sa Canada kasi isa ang Canada sa pinakamalamig na lugar. Ayun nga mga troops, nakauwi na kami ng bahay pero hindi na ako nakapag-video kasi hinatid kami ng isang katrabaho namin kasi sobrang lamig, kasi sobrang lakas din ng hangin sa labas. Namamanhid na nga yung mukha ko kanina habang nagtatapon ng basura. So ayun mga troops, hanggang dito lang muna. See you sa next video. Thank you, have a good one.